ang alamat ng halik. Noong panahon ng mga taong kuweba, simple lamang ang kilos ng mga tao. Kumakain, natutulog, Ano? Tuloy mo. Tumatayo pagkagising sa umaga, siyempre. Tapos simple lamang kahit sa pakikipagkapwa-taong kuweba, simple lang yan eh. Pag may bagong tao ka nakakilala, imbis na mag-shake hands sila, noong panahon ng taong kuweba, nag-uumpugan ng ulo ang dalawang tao na first time lang na magkakilala. Nagkutugan sila? Oo, mas malakas ang untog. Ibig sabihin, mas maggiliw ang pagtanggap mo sa tao. Tapos Kung maliligaw naman ang lalaki sa babae, pupukpukin ng lalaki ang ulo ng babae para maipadama ang pagmamahal niya dito. brutal naman nun. Oo, pagkatapos matauhan, hahawakan lang ng lalaki ang babae sa dalawa nitong su. What? Ano naman? Su, Ano naman? Magkabilang magkabila na suot na guwantes. Kasi may suot na guwantes yung mga babaeng tao kuweba eh. Lalo na malamig, diba? May suot. Ano ba yun? Suot mo na naman. Sige na nga ako. Ito siya. Ganito yan. Pagka natauhan yung babae na taong kuweba, napukpok na sila eh. Sila na, ng lalaki. Ganun kadali manligaw nun. Hampasin mo na sa ulo yung babae, okay na. Uy, wala akong sinabi madali Ang mga babae kasi nun, mailap at masyado matigas ang ulo. Kung sa bagay, kahit ngayon, matigas ulo babae. Tapos simple kayong banat. Pero ganun yung style ng panliligaw nun eh. At yun ang ginawa ni Og kay Uga. Kaya sila ay naging mag-boyfriend at mag-girlfriend. Si Og pala ang bida rito. Tapos si Uga na naman. Oo, isang araw, nataong mansari ni Uga at saka ni Og. Si Mansari na nun, no? Pero nasa dito sa libro ko eh. Naglalakad si Uga at si Og at HHWWMPSSP. Ano yun? Ano? HHWWMPSSP. Di mo alam yun? Holding hands while walking. May pasway-sway pa. Di mo din alam yun? Pambira naman tao to. Galing ka ba sa panahon ng Hapon? Alam niyo yung mga bagay na yun? Oo. Yun nga. Nakarating sina Og at Uga sa kakahuyan kung saan walang ibang tao sa paligid. Lumayo pansumandali si Og para maghanap ng bulaklak na ibibigay niya kay Uga na naiwan sa ilalim ng isang puno. Tumingin sa paligid-ligid si Uga at nang nakatiyak na silang dalawa na lamang ang tao sa paligid ay tinawag bigla si Og na bising-busy sa paghahanap ng bulaklak. Nagkaroon kasi si Uga ng piliang idea para nagkaroon ng bumbilya sa gilid ng ulo. Yung parang ting! Ganun. Sabi ni Uga kay Og, "Psst, Og, halika. Sabi ni Og, "Ha? Ano sabi mo?" "Sabi ko, halika." At nang lumapit si Og, bigla itong hinila ni Uga. At biglang-bigla, inilapit ni Uga ang kanyang labi sa labi ni Og. Inilapat. Medyo lumabas pa konting dila, pero hindi sinasadya. Ayoko na ikwento yung mga sumunod na pangyayari kasi ibang alamat yun eh. Pero pag-isipan ko muna kung ikukwento ka sa ibang araw. Baka kasi meron magalit eh. Censored data ito. Anyway, pagkatapos ng eksena na iyon ay nagliwanag ang mukha ni Og. Hanggang sa nakauwi ito sa kanyang kuweba na parang nakalutang at hawak pa ang kanyang labi. Nakita siya ni Ag na kanyang kaibigan at ang sabi, "Oh, Og, ano nangyari sa'yo? Para kang tumama sa loto May loto na naman ng tao kayo ba? Nandito sa alamat kayo, wala akong magagawa eh. Tapos Sabi ni Og, "Si Uga kasi, may ginawa sa akin." "Ano yun?" tanong ni Ag. Ang sabi ni Og, "Halika daw eh. Halika." At magmula noon,
Ang tawag na sa paglalapat ng mga labi, lalo na ng magjowa, ay halika. Nang lumahon, ito ay naging halik.